Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So meron tayong mga babasahin na comments at sasagutin natin dun sa regarding ito dun sa nakaraang investigation, no. 'Di ba? So basa tayo ng mga comments. Yung mga positive comments, salamat sa inyo Pero ang focusin ko yung may mga magtatanong tsaka yung mga busher. So, umpisa na natin. Ito yung video namin, yung tungkol doon kay yung sa pinuntahan namin yung mismong ospital. Sabi niya ganun. Hello, shoutouts kay Vin Torres. Ryzen77, hello. Ito, anong name nito? Si Cradle, sabing ganun. Tinatago mo ang reply ko sa'yo, pero pinapakita mong sumasagot ka. Pero di nababasa ng tao mga sagot ko sa'yo, hindot putang ina mo. Ito nga sinasabi ko sa inyo, ito, kahit tandaan nyo, kahit minsan, kahit sarili kong comment, nawawala. Napapansin ko yan minsan nafi-filter out ng nafi-filter out ng YouTube. Minsan pag may sinabi kang mura or bad words, nangyayari sa akin yan. Actually, kahit nga mga mismong kakampi ko sinasabi nawawala din daw yung comment niya Swear to God, nangyayari. Kaya nga ang sinasabi ko sa inyo, kung may pinaglalaban kayo tungkol doon sa gusto nyong ipunto, pwede naman tayo mag-usap ng live para siguradong instant yung yung sagutan at walang magbibintang na natago yung reply o hindi. Kaya nga kasi kung tinatago ko yung reply, hindi ko masasagot ko yon. 'Di ba? Dahil nabasa ko tapos tinago ko? Hindi. 'Di ba? Inaamin ko, mag-block man ako ng tao dito pag personal na yung sinasabi. Pero pag regarding do sa video, confident naman ako na kaya ko sagutin lahat ng ng mga sasabihin nyo sa akin. Sa abot ng aking makakaya. 'Di ba? Sabi niya ganon. Bakit ko itatag? Sabi ko ganon, bakit ko itatago? Sabi ko nga sa'yo, live tayo para walang magtatago na reply mo. Sabi niya, gago ka nga talaga, kung ikaw nga, di mo mapakita mukha. So, pinakita ko yung mukha ko, ayaw niya pa rin. Diba? O, ayan. May katulad mo rin na duwag na naghamon sa akin, magtanggal din ako ng maskara. Tapos, ang reply niya, susuhin mo na lang ang ibang creator para makapanggatas ka. 'Di ba? Yung word na panggatas, men, hindi ko naiintindihan 'to 'Di ba? Unang-una tinanong ko naman kung bawal ba yung ginagawa ko. Sinabi mo naman sa akin hindi naman bawal. Pero bakit iuulitin mo pa rin yung panggagatas na yan, men? 'Di ba? Same din lang naman kaming kumikita ng mga content creator na tinutukoy mo na actually nga considered ba na tingnan nga natin na ipapakita ko sa yung tanga ka kung magkano yung kung magkano yung limpak-limpak na kinikita ko. Hindi kasi alam nito mga to na akala nila milyones yung kinikita ko sa sa YouTube Tingnan mo ha. Hindi, para makita niyo lang. Kasi dito hindi updated Para makita niyo yung yung kinita ko yung kinita ko. Papakita ko sa inyo yung dun sa content ko na yon, ito yung kinita ko. Para malaman nyo, para hindi nyo isumbat sa akin yung gatas-gatas na yan. Paano ba i-shift yung wait lang. Papakita ko sa inyo yung kinita ko. Kasi parang yan parang ang iniisip nyo, ginagawa ko lang ito dahil sa pera May trabaho po kasi ako sa labas. 'Di ba? Ayan as of now, 'di ba? Yung nakaraan nga, alam nyo ba kung magkano sinweldo ko nung nakaraan? Papakita nyo ha. Ito yung susweldohin ko nung nakaraan sa YouTube.
$241.27. Magkano yan, men? Magkano yung pagko-convert mo sa peso? 241. Nagiging transparent ako sa inyo, ha. 241.27 USD to PHP. Ayan lang ang last month yan, ha. 13,600. Ginagatasan ko pa ba yan? Putya, bill lang ng kuryente, internet at yan at tubig baka mamaya yung pang merienda nyo, mas mataas pa dyan Ang bihira kayo dahil dyan sa ganyang halaga. Baka mamaya makita nyo yung bill saan naman bill ng kuryente ko dito. Nakasobre yun Baka mamaya bill pa lang ng kuryente ko, kalahati na yan Tapos internet ko, yung tubig ko pa. Siguro tubig ko mga 500 lang naman Kuryente, malaking chunk niyan. So may mga matitira pa dyan. Ano pa mabibili ko dun? Diba? Mga kung ano-ano lang. Let's say 6,000 bill ng kuryente. Tapos ang internet ko 1,500. Tapos tubig 500. Yung matitira doon, ikakayaman ko ba yon, men? Baka pang grocery ko na nga lang yun Baka yun pa nga yung ginagastos ko pag may may explore Pero now, alam mo ang sweldo ko now, ngayon? O yung buwan? Pakita ko sa iyo August earnings. Baka hindi pa nga maabot nito yung yung pambayad ko ng kuryente. Ito ngayon to 241. August earnings, nakikita nyo ba? 123. Tama ba? $125. Oh? $125, di ba? Magkano yung $125 na yan ngayong buwan? $7,000. 7,073.75. Ay, nakalimutan ko pa pala. May amortization pa ako dito sa bahay. Na hinuhulugan, magkano amortization ko? 13,000 buwan-buwan. So, kulang na kulang itong 13,000 na sinweldo ko. Last month. Kaya pala nagtataka ako, saan ko i-attribute doon, di ba? Kulang pa, abunado pa ako. Wala na matitira talaga. Kaya nga pangkain ko, hindi ko nakuha dito Dito sa 13,000 na to Di ba? Tapos sasabihin mo, gagatasan ko. Hindi effective to. Kasi kung maggagatas lang ako, alam mo maraming kita, politics. Magpa-politics ako. Mas maraming viewers doon. May mga kasabayan akong vlogger na friend ko dati na nag-politics, 100,000 talaga ang kinikita nila. At kung isa pa sa paraan para kumita ako, kaya ko mameki ng video na patunayan ko na yan Mamaya pag-uusapan natin Kaya ko mameki ng video, maraming doon, maraming kita din doon. Maraming manonood sa'yo dahil may nagpapakita talaga. Sa akin, boring ang video ko, men Di ba? Kaya wala sa point na yung bintang nyo nakikisaw-saw. What's the use? Sasaw-saw din ako, di kay tulpo na. Di ba? Sa sa ibang malalaking vlogger talaga. Yan, yung Kapinpin Brothers, King Lux, Pogong Biyahero. 'Di ba? Yan ang magandang sausawan, men Pero dito kasi may advokasya kasi ako dito. 'Di ba? At ang ginagawa namin dito ay yung talagang passion namin na pinoprotektahan namin. Kaya illogical na sabihin mo na para manggatas, 'di
Di ba? Dami-dami pwedeng malalaking baka dyan. Di ba? Tsaka alam mo, di ba, matagal ko na sinasabi to eh, kung panggagatas lang sa bagay, milyones naman ang subscribers nila aga si Ching. Si Master Gala, magwa 1 million na rin eh. Hindi kaya mas maganda, matagal ko na sinasabi, hindi kaya mas magandang purihin ko sila. Hindi ba mas magandang palabasin ko na totoo yung ginagawa nila? That way, baka magustuhan mo ko. Diba? Na-validate ko yung feelings mo para dun sa mga pinagtatanggol mo. Effective yun. Maraming gumagawa nun. Si Boss Rino nga, ang laki na ng subscribers ngayon eh. Hindi nagde-debunk si Boss Rino eh. Basta kung ano yung napanood niya, natatakot siya, yun ang ini-express ni Boss. At wala namang mali dun. Diba? Reactionist kasi si Boss Rino, hindi siya debunker. Dahil kung alam ko na ang hahabulin ko lang dito ay subscription nyo, tsaka yung gugustuhin nyo ko, pupurihin ko yan. Yung mga pinagtatanggol nyo sa akin. Diba? Yun ang pinaka-effective na paraan. So, dahil pinakita ko na mukha ko sa'yo, ayaw mo pa rin humarap, sabi ko, ginawa ko ng lahat, have a good night. Sabi niya gano'n, napakatanga mo talaga to think magpapakita isang user dahil lang may giniit sa'yo, bobo. At iisipin mo, duwag. Duwag ka naman talaga. Kasi marami kang dahilan eh. Unang-una sinabi mo dito, sabi mo sa akin gano'n, gago ka talaga eh. Kung ikaw nga, di mo mapakita ang mukha mo sa sarili mong channel eh. Hindi ko daw mapakita. Maraming beses na ako nagpakita ng mukha dito sa channel ko. Ito kasi, trademark ko lang to eh. Ito yung bungo. Itong maskara na to, ito yung bungo. Alter ego ko to. Gusto ko ihiwalay ko kasi yung personal kong buhay dito. Diba mga men? Dahil sinabi mo yan, pinakita ko mukha ko, dahilan ka na naman uli. Tapos sasabihin mo, hindi ka duwag. Diba? Diba? Engot ka nga sa kaparasan ang patol ko sa live mo. Ulul. Para mong gawin. Pumatol ka nga sa akin eh. Diba? Pumatol ka nga sa akin. Nagko-comment ka nga eh. Wala na rin naman itong pinagkaiba pag nag-live tayo eh. Diba? Kasi dito, nagsumasagot ka rin naman. Why not hindi gawing live? Para ma-eliminate na yung mga bintang na yung mga bintang mo na ikaw ay dinidelete ang comment. Ayoko kasi ng gano'n na nagbibintang ng gano'n. Yung dinidelete ang comment. Binibigyan ka naman ng chance eh. Diba? Manggatas ka na lang ng creator gunggong. Grabe. Na-addict na si Sir Bungo sa totoo. Nakaka-addict siya mag-explore. Sa kakapilit ng mga bumutang. Kasi ito yung minsan napapansin ko dati nung nagre-react pa lang ako. Tapos sabihin, gawin mo rin ang ginagawa nila. Pumunta ka doon. Ngayon, nag-start na ako ng mission na hopefully, kung papalarin, kung magtutuloy-tuloy, lahat ng mga pinupuntahan ng favorite ghost hunters nyo ay mapuntahan ko rin para malaman yung totoo. Dahil usually yun ang pero nangyayari iba min eh. Pag pinupuntahan, lalong nagagalit. Dahil hindi ko naiintindihan, yan ang unang sinabi, puntahan mo para malaman mo. O di pinuntahan ko. Pag hindi nangyari yung gusto nilang mangyari, magagalit pa rin. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Diba? Tapos ito, sabi ni Ma'am Milagro, ito, sige ha, for the sake lang na sige, next time gagawin ko ito. Diba? Sabing ganun kasi kadalasan ng iba, mas maganda dyan solo exploration kayo. Doon yung mararamdaman ang negative activity or tatlo, hiwa-hiwalay kayo mag-explore. Alam nyo, minsan, naiisip ko sa mga comment na ganito, hindi na truth ang habol nyo eh. Yung kasi, di ba, paranormal hindi, ito, with all due respect naman kay Ma'am Milagros Reynales. With all due respect, pero ma'am, paranormal expert ka ba para sabihin mo na kailangan solo kayo para maramdaman yung negative activity?
nyo napulot yon? May expert ba nagsabi nun? Na kailangan solo? Minsan nga, kahit na birthday party pa may nagpapakita sa camera pag gusto magpakita ng multo 'Di ba? Or sige, granting, sasakyan ko yan, Yun na nga, nag-iwan na nga kami ng camera within 30 minutes. 30 minutes na po yun, na iniwan namin yung camera. May mga suspicious na sound, May mga suspicious na sound or di umano'y orb daw, pero debunkable Debunkable yung result Wala siya yung solid talaga na na nagpakita or talagang masasabi mong paranormal. Debunkable lahat Granting wala nang tao doon. Na supposed to be, kung wala nang tao doon, free na yung multo doon na na kung ano yung gawin nila. Iniwan na lang namin yung camera. Maliban na lang kung mabibigyan nyo ako ng proof na camera siya yung multo. Pero sige, next time. Niya nga ako, bigyan nyo ako na list na mga dapat kong gawin. Babasahin ko yung list na gagawin nyo dyan. Number 1, mag-solo. Sige, tatry ko yan, mag-solo. Ano pa ang gusto nyo gawin? Para, magawa ko yung gusto nyo. Sige. Para magawa ko yung gusto nyo, yung mag-isa lang, sige. 'Di ba? Gagawin ko. Ano pa yung gusto nyong gawin doon? Doon sa mga susunod na pagkakataon. 'Di ba? Sana maalala ko. Kaya or gagawin kong i-screenshot ko yung mga list ng dapat mag-isa lang, pa. Kasi itong yung nag-iwan kami ng 30 minutes na camera, may nag-request sa akin nakalimutan ko lang kung sino Kaya ako ginawa 'yon. Yung mag-iwan ng camera. Sino ba yung nag-request sa akin nun? Hindi ko makakalimutan yun Itong mag-solo, sige. Kasi alam nyo mga men, kaya hindi ko ginagawa yung solo-solo na yan. 'Di ba? Ito ay for entertainment lang yan Ang gusto nyo lang makita kasi, yung may natatakot-takot, yung gumaganon, oh my God, yung gumaganon-ganon. 'Di ba? Wala kasing nakukuhang magandang ebidensya sa ganon men Kasi ang senses ko, yes, nakakatakot talaga mag-isa. Lalo niya sa basement na ganyan. Nakakatakot talaga mag-isa. Kaya lang, anong mapapanood nyo na kasi ang ginagawa namin ay fact-finding Investigation ang ginagawa namin, hindi challenge. Pero sige, kung gusto nyo yung challenge niya, sige. Kung kayo ay naniniwala doon sa method na yon, sige, tatry ko, subukan ko. Kasi for me, pag may kasama ka, na-audit nyo yung isa't isa mababalidate nyo Pag may narinig yung isa, narinig mo ba yon? Pwede kasi mangyari yun na, oo, banda rito yung narinig. 'Di ba? Pero sige, ilista nyo pa ano pang dapat gawin pagpunta doon sa lugar na, sabing ganon. Dapat ikaw lang mag-isa para magparamdam. Saan nyo napupulot ito? Na kailangan talaga, ang dami-daming ghost hunter na nag-isa na wala naman nagpaparamdam. Saan nyo napupulot yan? Na ikaw lang para hindi, ang hinahabol, kasi sa totoo lang, kaya nagre-request kayo mag-isa, kasi yan na yung nakasanayan nyo Maganda kasi panoorin yung natatakot-takot yung Oo nga naman, kahit ako din naman, minsan pag napapanood ko na natatakot-takot yung ghost hunter na mag-isa, may thrill naman talaga panoorin. Sa totoo lang. I do appreciate yung comment nito kahit na medyo may pagka-coops itong itong may-ari ng account na to, si Twisted Faith. I do appreciate yung niya, yung suggestion niya na to. Pero ang tanong ko, saan yung pinagbatayan na ikaw lang mag-isa para magparamdam? Saan mo pinagbatayan yan? Sino na bang ghost hunter ang mag-isa? At siguraduhin mo, totoong nagparamdam talaga, 'Di ba? Doon sa pag-iisa niya. Baka mamaya fake 'yon. 'Di ba? Naging 1 oras kalahating boring na video tuloy.
yes, tanggap ko ito. Kasi yun naman talaga reality eh. Ang goal namin doon, dalhin kayo doon sa lugar. Kung kayo ay naghihintay ng mangyayari, ganon din ang gusto naming iparamdam sa inyo. Na naghihintay din kami ng 1.5 oras. 'Di ba? Sinama namin kayo kung ano yung nangyari sa amin doon sa loob. Na hindi talaga siya entertaining. Pag nandun ka, buti nga yung sa inyo, minus pagod na lang eh. Kaya napapansin nyo mga kababayan ko, hindi ako naglalagay ng background sound. Kasi kung ano yung mafe-feel nyo doon sa loob, yun ang gusto ko rin maramdaman nyo. Kung ano din yung naramdaman namin, yung naghintay kami, nagtiyaga kami na may feedback doon sa spirit box. 'Di ba? Yun din ang gusto naming ipasa sa inyo. Yun yung katotohanan eh. Yun ang realidad eh. Hindi yung ibibigay namin sa inyo na may nakakatakot na music na background, na may nagpakita na. 'Di ba? Kaya nga ang pinopromote ko dito, kung mapapanood yung mga old videos ko, gusto kong ma-appreciate niyo yung process. Yung process ng pag-ghost hunting. Hindi yung spoon feeding na, ito nagpakita. 'Di ba? Dahil sa ayaw sa gusto mo, kung boring ang naramdaman mo, yun talaga yung ginawa namin eh. Now, ito na lang. Mag-suggest kayo uli ng gagawin. Ano ba yung kulang na gagawin? Yun, sige, subukan natin. Pare-parehas tayong mag-improve. 'Di ba? Kasi ako, ilang videos pa lang ang nagawa ko, siguro mga nasa 8 videos pa lang na ghost hunting ang nagawa ko. Tama ba ako? 1, 2, 3, 4, 5. More or less 8 videos pa nga lang yata. Nagsementeryo na rin ako, i-search nyo na lang. 2 sementeryo na yung pinuntahan ko. Sa sementeryo kasi, yung mga nagsasuggest ng sementeryo, ano kasi for me talaga negative ako sa sementeryo eh. Kasi yung pagpunta sa sementeryo, patay na kasi yung tao. Yes, nakakatakot. Sa totoo lang, nakakatakot talaga ang sementeryo. Dahil nga isipin mo, ang daming patay doon, ano. Pero yung pagiging haunted niya, for me, kasi gagamitan ko na logic men eh. Bakit ka magpaparamdam doon sa lugar na doon lang dinala yung bangkay mo? Hindi ka naman doon namatay. 'Di ba? Pwede siguro kung doon ka ni-rape sa sementeryo o doon ka sinalvage. Pwede ka magparamdam doon. Or meron man doon siguro nature spirit dahil dating gubat 'yon. 'Di ba? Meron na ako sementeryo vlog po. Hanapin niyo na lang Nag-alone challenge na rin ako sa sementeryo. Although na 30 minutes lang naman. 30 minutes lang naman, pero nasubukan ko na mag-isa sa sementeryo. Kasi may kasama ako noon eh. 'Di ba? Sabi ko, boring ba? Sorry, hindi namin purpose mang-entertain. Wala, boring talaga min eh. Ganun talaga yung naranasan namin doon eh. Hindi namin pwedeng pasinungalingan yung naranasan namin doon. 'Di ba? Doon tayo kay Donsky kung gusto nyong nakaka-entertain at nakakaaliw. Yung ganon, kay Donsky tayo. Yung katulad nito, sabi ni kung kaya mo mag-solo exploration. Siguro ang habol nyo dito sa solo exploration na to, yung entertainment value, yung fact na natatakot, di ba? Hindi ko naman madedena yun. Entertaining naman talaga panoorin yun. Pag halimbawa nakita niyo yung ghost hunter na takot, na dinodocument yung ginagawa niya, di ba? Doon kasi tayo namulat sa ganong uri. Sige nga, gagawin ko nga yan. Sana maalala ko. Gagawin ko yan, men. Yung mag-isa. Sabi ni, lol, gaya lang din sa mga nag-ghost hunting. Baka sunod may mukbang na din kayo. Hindi naman. Hindi. Actually, wala naman akong siguro, ang ginaya ko yung pagpunta doon.
'Di ba? Pero kung papanoorin mo yung video ko, wala naman akong ginayang style eh. Kung ano talaga yung na ano namin dun, yun na talaga yun eh. Wala kami magagawa eh. Wala man nagpakita, wala man kaming marinig na alulong ng... Actually nga, yung response nga sa Spirit Box, it's up to you pa rin naman eh. Na napaniwalaan nyo o hindi. Never naman ako nag-claim na parang, yes, nakaka-amaze na kung ano yung sabihin namin, ay sinasabi ng Spirit Box. Let's say, sinabi mo, sabihin mo, bungo. Sasabihin niya, bungo. Sabihin mo, tope. Sasabihin niya, tope. Sabihin mo, Gcash. Sasabihin niya, Gcash. Diba? Nakaka-amaze naman talaga yon. Pero it doesn't mean na kiniklaim na namin na paranormal yon. Diba? Hindi naman siya, pwede mong i-claim na, kasi yung paranormal kasi, mahirap naman talaga i-verify yan eh. Nagde-depende na lang yan sa nanonood talaga. Kaya tandaan nyo to kapag may vlogger na nag-claim na yung na-capture nila ay paranormal, medyo maging skeptic na kayo doon. Kasi ibig sabihin, ini-impluwensyahan na kayo. Katulad ng sinabi ko, bahala kayo kung maniwala kayo doon sa resulta ng ghost box o hindi. O ng spirit box o hindi. Diba? Kasi, ang nakaka-amaze lang doon kasi, yung timing at relevance niya. Diba? Ba't ko sinabing timing, kung kailan kami nag-utos na sabihin niya to, saka siya sasagot ng ganon. Yung relevance naman ay may kinalaman sa amin yung sinasabi. 'Di ba? Yun kasi yung mga tinitingnan doon. Pero again, 'di ba? Pwede namang nagkataon din lang 'yon. Or ito pa yung pinakamahalaga. Malay mo, yung naririnig naming boses doon sa spirit box ay sounds alike lang. Pwede kasing mangyari 'yon eh. Let's say halimbawa, sinabi sa spirit box ay bungo. 'Di ba? Pero kung papakinggan mo, pwede kasing ibang word eh. Sounds alike lang na bungo dahil yun kasi yung may tinatawag kasi na na auditory pareidolia eh. 'Di ba? Pwede kasing ganun ang mangyari. Pero ang thrill kasi noon, maganda yung timing niya. Pag tinanong mo, sumasagot talaga siya. Pero it doesn't mean na kung ano yung tinutukoy naming sagot nun, nandun na. Kaya nasa sa inyo pa rin. 'Di ba? Dinisclaimeran ko naman yung bago kami mag-end. Sabi ko nun, yung result, kaya nga 'di ba sa mga natalakay namin, hindi namin masyadong pinag-usapan yung spirit box eh. Kasi may room pa rin yon, malay mo sounds alike lang. Nagseryoso lang kami dun sa time na may footprints. 'Di ba? Kasi nagde-defy talaga na logic yun. Pero it doesn't mean na naman na paranormal yung footprints na yun. Napaka-weirdo lang talaga nun na may magyayapak dun sa loob. Hindi ko nakikita yung logic nun. Kasi kung halimbawa, pumunta yun doon na nagyayapak dun sa loob, sa hallway, may footprints din na papasok dun sa loob. 'Di ba? Nakikita niyo yung lohika. Kaya lang, ang nakikita lang, within the room lang yung apak eh. Or doon sa kabilang room. Pero sa hallway, wala. Pero, I believe somewhere out there, malay mo ma-explain naman yun. Kung ano. Hindi agad-agad pwedeng i-claim na paranormal yun. Diba? Tapos doon sa loob, yung mga iyak-iyak na tinutukoy nila na narinig nila Master Gala. Ang problem kasi doon kila Master Gala, ina-assume agad nilang iyak ng bata yon. Yun ang problem. Now, na-experience namin first hand, kaya confident ako magsabi sa inyo, may mga times kasi doon na may iyak ng aso, na pagdating doon sa loob ng building, mag-e-echo, muffled yung boses. Akala mo talaga iyak. Dito nga, ito, bibigyan ko kayo ng example, Maraming sa akin dito, nung iniwan namin yung camera, dito tayo sa sa timestamp na 18 minutes daw. Asan na yung 18 minutes na timestamp? Yung iniwan namin yung camera. Ito.
Ito, kaya ko in-upload ito ng buong buo. Kasi ito, nakaka-boring kasi panoorin to eh. In-upload ko lang to, at least, kahit papaano, may idea kayo kung may nangyari ba talaga o wala. Kaya ko iniwan itong camera. At kayo din, baka may, around 2 a.m. to eh. Tamo ha, makinig kayo dito mga men. Sa may bandang 18 minutes. Oo, pangungunahan ko na kayo ha. Ang sabi daw dito, di umano may boses daw ng babae. Diba? May narinig nyo? 18 minutes, Ngayon, ang tanong, paranormal ba yon? Hindi ko alam. Pwede kasing yun eh. Pwede kasing pusa yun eh. Kasi may nakita kami mga tracks ng pusa dyan. Pwede kasing galing sa labas. Diba? Pero kung ako'y tarantadong YouTuber, i-claim ko na paranormal yun dahil dun ako kikita. Marami nagsabi sa akin na kaya nga it's up for you to decide sa interpretasyon nyo. Ang importante dito, itong part na to, hindi namin to inimbento. Well, gumawa kami ng fake video, Mamaya pag-uusapan natin yon. Gumawa kami ng fake video, pero sinigurado ko na sinegregate namin yung talagang totoo sa hindi. Ngayon, kung wala na rin kayong tiwala dito, okay din sa akin kasi yun naman ang pinopromote namin maging skeptic kayo eh. Pero feeling ko ito kasi, debunkable ito eh. Kasi sa labas kasi, maraming pwedeng factor. Tingnan mo ha. Di ba may gumanon? Pwede kasing pusa yun eh. Itong bandang 18 minutes na to, minatch ko ito dun sa timestamp ng 360 camera ko, nasa rooftop kami niyan eh. Nang time na yan eh. Yung time na, di ba, iniwan namin 18 minutes, di ba, nasa rooftop kami eh. Now, kung halimbawa, ang unang explanation ko kasi dito, kung baka kami lang yon kasi nga, sa tabi nito, nandun din yung hagdan na connected sa taas. Baka mamaya nagsasalita kami. Kami lang yan. Ang problem nga lang dito, kung kami yan, dapat continuous dapat yung boses na yan. May usapan dapat. Pero hindi eh, ito lang eh. Tsaka siguro, may chance pa na isipin ko na ito ay multo kung may diwa yung sinasabi. Yung halimbawa, sabihin ng boses, tulong! Yon, pwede. Pwede ko i-consider yon. Or basta, yung intelligent yung boses. Pero kung yung ganun lang, it could be anything eh. Diba? Pwedeng kahit eh. Pwedeng pusa, katulad ng ang pinakamalapit, pwedeng pusa. Diba? Kaya hindi ko masyadong hina-highlight to. Ang hinahayaan kong mag-highlight sa mga ganyan, yung mga nanonood, kasi kayo yung may power eh. Kung paano nyo huhusgahan yung video. Diba? At kung sa tingin nyo naaasar ako pagka dinidiscredit nyo, mas gusto ko yon. Ibig sabihin, gumagana yung critical thinking nyo. Ang nakakatampo lang doon, pag sa akin, gumagana yung critical thinking nyo, pero sa mga idol nyo, hindi nyo pinapagana. Di ba? O, isa lang yun, Dahil kung ako'y opportunista, pwede ko i-highlight yun. Oy, may na-capture kaming boses. Di ba? Pero wala eh. Para sa akin, hindi ko naman binibig deal yun. Di ba? Ngayon, kung legitimate na ungol talaga yon na good. Di ba? Good catch. Pero kung nagdududa kayo, okay lang naman. Di ba? Yun naman ang pinopromote natin dito eh.
Pero tong footprint na to, aminado ako, bias ako dyan. Kasi naranasan ko sa mall yan, nagtrabaho ako eh. Chinek namin sa CCTV, wala talaga naglakad. Kasi ang role nung ganito kasi yan, ang role kasi ng mga janitor, pag nag-closing na yung store, kailangan sila yung last touch sa floor, mamapin lahat yan. 'Di ba? Bibigyan ko kayo ng example kung ano nangyari dyan sa mga footprints sa mall na yan. May kontrobersya yan dati eh. Pakita ko lang sa inyo ha. Para maliwanagan kayo kung bakit ako naging bias sa footprint na yan. Sinasabi ko naman sa inyo kung bias ako. Ngayon, kung may explanation din kayo, 'di ba? Wala naman ako magagawa doon. Ito, matagal na itong balita eh. Kahit ako naranasan ko na yan. Footprints sa mall. Actually nga, may pin-reserve akong ganyan na ginawa ko. In-scotch tape ko. Then, nilagay ko sa bond paper. Naiwan ko nga lang yung sa table sa opisina ko noon eh. Ito yan kahit i-search nyo, kahit nabalita na dati yan, mga misteryong bakas ng paa ng bata. 'Di ba? Pati ito katulad nito, Ganito nakikita sa mall. Oo, may mga kahit sa pader. Sa pader, totoo yan, men. Hanggang ngayon, wala pang nakakapagpa-explain sa akin kung bakit nangyayari yan. Yung mga nakapagtrabaho sa mall dyan, may intindihan nyo ako. May baby footprint na palipat-lipat ng pwesto. Minsan ang print ay putik, minsan grease, and worse. May mga customers din na nakakita dun sa bata. Yung upo na nakayakap, yung dalawang paa. Dati sa baby section gumagapang. Imposible talaga na may makapasok at sanggol pa. Totoo yan. Kilabot ang mga naipong kwento ng netizens sa Twitter thread na ito. Lahat ng mga kwento, iisa ang pinanggagalingan. Ang bakas umano ng paa ng bata sa iba't ibang mall sa lungsod ng Balanga, Bataan. Hindi lang sa Bataan yan. Ayon sa mga kwento, matagal nang hanggang ngayon kinikilabutan ako eh. Naranasan ko sa 168 Mall, Victory Mall, tsaka SM Valenzuela. Sa Santa Mesa din yata, SM Santa Mesa. Naranasan ko yan. Dahil doon ako mga napunta eh. Sa San Lazaro ba meron? Hindi naman yata. Basta, 168 Mall, Victory Mall, SM Valenzuela, tsaka Santa Mesa. Santa Mesa. Santa Mesa ba yung Yung, hindi. Central Terminal SM Manila. Tama? SM Manila pala, sorry, hindi Santa Mesa. Kasi doon ako nag-training sa SM Manila sa Central Station ng LRT. Doon ko naranasan yan. Kasi, kaya bias ako dyan, ako mismo, nagmamanage ng store. Bago magsarado kasi ang store, may clearing kaming tinatawag. 'Di ba? Magmamap yung yung janitor doon. Kaya policy kasi yung talagang kailangan malinis na malinis para sa mga opening kinabukasan. Opening kinabukasan, wala nang poproblemahin. Ang poproblemahin lang nila, kausapin yung mga tao. So, dahil minap na ng janitor yan, bago kami magsara ng tindahan, magki-clearing kami. Anong purpose ng clearing? Para masigurado na lahat ng nasa store ay maayos. Kasama yung mga floor, 'di ba? I-inspectionin yung flooring. Pag may nabasag na tiles, i-take note ng security guard. Pag may na-miss na linisan ang janitor, i-take note ng security guard. 'Di ba? Kapag may naiwan na nakasaksak, i-take note din ng security guard. Yung mga negligence ng mga nakaraang nag-duty, 'di ba? Kasama ako sa clearing. Now, kinabukasan, mag-o-opening kami, may footprint na ganyan. Pero may CCTV dun sa loob. Kasi alam nyo mga kababayan ko, sa loob ng mga stall, hindi, binibigyan ko kayo ng idea para alam nyo na walang kawala talaga. Sa loob ng stall, may iniiwan na ilaw dyan Ang tawag doon pilot light Hindi naman siya malakas na ilaw. Parang yellow siya na ilaw na para lang hindi madilim ang CCTV.
'Di ba? Kasi nung time namin hindi pa uso yung yung night vision na CCTV eh. Para may pilot light. Tsaka ang pilot light, ang role ng pilot light, pag may nag-roving na guard, flashlightan, baka may naiwan na tao dun sa loob. 'Di ba? Yun ang role ng pilot light. Para nakikita din ng gwardyang nagro-roving sa gabi. Nakita naman, doon sa spot na yun, visible sa CCTV yun, nakita namin talaga walang dumaan doon. Pinas-forward namin. Kinabukasan may footprint talaga siya. Well, hindi naman nakikita na na-form yung footprint. Kasi nga, masyadong malayo naman yung Yung footprint itself, hindi naman nakikita sa CCTV yun kasi ganito lang naman siya eh. 'Di ba? Pag nasa malayo yung CCTV, hindi mo na makikita yan. Pero nagtataka kami walang dumaan, pero na-form yan. 'Di ba? Hanggang ngayon, kung may paniniwalaan akong paranormal sa buhay ko, yan yung pinaka number 1. Maliban na lang kung makakapag-offer kayo ng explanation na madali lang naman ang kumbinsin kung paliwanag, hindi, kaya nagfo-form yan, ganito, ganyan. Pero kung wala kayong may offer sa aking explanation dyan sa footprints na yan, still maniniwala pa rin ako na paranormal yon. For now. 'Di ba? Ano yan, kaya nga nung nakita namin sa hospital yung footprints na yun, medyo bias ako eh. Pero it doesn't mean na tinatanggap ko ng paranormal yun, Kasi iba naman yung scenario dun sa ospital. Ang mystery lang dun lang siya sa kwarto na paikot-ikot. Yung footprint na yun. Tsaka napaka-illogical na may maglakad doon sa loob ng kwarto. Then meron na naman sa kabilang kwarto pero doon sa hallway wala. 'Di ba? Anyway, siguro may explanation naman yun. Hindi lang naman namin alam siguro. At sa part ko, kung maniwala ako doon, bias ako, naranasan ko kasi yun eh. 'Di ba? Pero inulit ko, open pa rin ako sa explanations nyo, Guni-guni lang yan sa mga taong matatakotin. Kung anong isipin kasi ng isang tao, yun din ang nararamdam. Pwede to. Kaya nga nung papasok kami diyan, sabi kong gano'n, wala mo na magkukwento ng mga nakakatakot. Kasi pagka halimbawa, kargado na yung utak mo, makukontaminate na yung judgment po dun sa loob eh. Lalo na pag mag-alone challenge pa. Pagkargado na yung utak mo ng mga kwento na, may pugot na babaeng nagpapakita diyan, may di ba? Tapos yung mga comment na ganito, yung ikaw na magaling, di ba? Hindi ko naman pinagbabawan ko, kaya lang syempre sana yung may substance sana. Hindi na naman si Cradle, mura na lang ng mura. Tanong ko lang sa'yo, may karanasan ka na ba? May nagparamdam sa ganyan haunted house or abandoned lugar na active talaga? I mean, tatanungin ko kailangan bang prerequisite na may karanasan ka bago ka maging qualified na pumasok sa haunted house? Kailangan may karanasan ka? Kasi kung susundan ko itong logic na ito, na ang mga kailangan lang talagang mag-ghost hunter, yung may karanasan lang. Hindi pwede yung bago. So, paano yung sinasabi nyo na pumunta ka doon para malaman mo? Paano kung wala akong karanasan? Di automatic wala akong mararanasan doon. Kaya nga yung sinasabi, meron anong palagay mo sa akin, panoorin mo yung kasama ko si Ed Kaluwag sa Clark. May nakita ako doon, kasama ko pa dyan shaman. Kaya may karanasan o wala. If totoo yung claims, totoo. If wala talaga. Sabi na naman ni Cradle, tangina mo, napakadaling mag-claim na naranasan ito at ganon. Sino ka ba from the start? Kung di pumunta dyan yung kilala na kisawsaw, wala. No? Walang di ba? Yung term na nakikisawsaw, kaya nga tinatanong ko, bawal ba yon? Men? Hindi naman bawal yun eh. Di ba? Kailangan ba, sabi ganon, tangina mo, napakadaling mag-claim na naranasan ito at ganon. Hindi ko claim yun.
May documented yun, men. Hindi ko inimbento yun. Out of nowhere, hindi ko inimbento yun. 'Di ba? Ako nga, sarili ko nga, dinibang ko dun eh. Kahit documented doon sa video na may nakita talaga ako doon. Yung kasama ko si Sir Ed Caluwag. Pumunta kayo sa channel ni Sir Ed Caluwag. 'Di ba? Documented namin na, kaya lang, debunkable para sa akin yun. 'Di ba? Hindi ko naman ginagawang trophy yun, ano? Pero yung kukwestiyonin mo, may karanasan ka ba? Yes. 'Di ba? Ang nagiging logic kasi ito ni Cradle, 'di ba? Claim lang, hindi, documented 'yon. Sino ka ba from the start? Anong kaibahan ko diyan sa mga pinagtatanggol mo? Subscribers? 'Di ba? Pag maraming subscribers, ano na? Legit na ba 'yon? Ano bang klaseng pag-uutak 'yan, ano? Diyan yung sausaw issue na 'yan, men. Ano na 'yan? Walang bilang ito eh. Ano nga kung sumausaw? Ano ba 'yon? Pag sumausaw ba, hindi na credible yung yung gagawin, di ba? Sabi ni Montanga, bro, suggest lang, mas okay ko landscape yung sa camera kaysa sa 360. Gawin mo na lang secondary yung 360 para sa view na di abot ng mata. Iba pa rin kasi yung experience kung ano yung nakikita ng mata mo at ng camera. Yun din ang magiging experience namin kung ano yung POV mo. Kung baga sa laro, naka first person. Yes, I do agree na nagawa ko naman na ito before. Kaya lang, ang problem kasi dito sa POV na to, may mga opportunity na masasayang eh. Pero wag kayong mag-alala, ano, nag-search ako ng settings ng 360 camera. Maganda na siya sa low light ngayon. Sinubukan ko na yung settings na sa madilim. Naka-search na ako ng may settings pala yon para sa low light. Yun na hindi ko nagawa eh. Pero try natin, mukhang maganda na yung Ang kaya 360 kasi ang ginamit ko. Marami kasing pagka POV lang yung GoPro lang na naka-attach sa akin. Kapag yun lang ang gagamitin ko, marami kasing opportunity ang mamimiss dun eh. Katulad nung halimbawa, naglalakad ako, tapos bigla may tumunog sa likod ko. Yung pagtunog sa likod mo, sayang yung opportunity eh. Na biglang tatalikod ka, saka mo lang makikita yung nasa likod mo. Unlike pag 360 kasi ang gamit mo, just in case na may gumalaw sa likod ko or in an instant, pwede ko kasing check-in sa editing yun kung ano yung na-capture dun sa likod eh. 'Di ba? Kung yun ba ay daga lang na dumaan, kung yun ba ay pusa lang na may tinulak na bagay, 'di ba? Sa 360 kaya mo kasing i-check yun eh. Tingnan niyo yung video ng pag-testing ko. Habang naglalakad ako, nasa Divine Mercy ako sa Marilao eh. Habang nung tinetesting ko yung camera, habang naglalakad ako, may dumaan na helicopter sa taas. Kung ang gamit ko ay normal na GoPro lang, hahabulin ko pa yung helicopter na yon. 'Di ba? Hahabulin ko pa yan. Baka mamaya, by the time na tinaas ko yung GoPro ko sa taas, nakalampas na yung helicopter. Pero dahil 360 yung gamit ko, through editing, kaya ko i-focus, ipapakita ko sa inyo example nun, para maintindihan nyo. Saan na ba yun? Yung tinesting ko yan. Di, para maintindihan nyo yung sinasabi ko, Nasa na ba yun? Ito. Kaya nga itong ideal na gamitin eh. Para sa, nagkamali lang talaga ako ng bili. Dapat pala yung X4 na lang ang binili ko kahit mahal ng 5,000 eh. 'Di ba? Akala ko ito sapat na to eh. Pero mas malinaw kasi yung X4 eh. Sa susunod na lang siguro. Ito papakita ko sa inyo dito, sa part na to.
Ito yung maglalakad ako dito. Taasan natin yung para makita niyo yung importance ng ng 360 camera. Through editing. Basically kasi pag naglalakad ako, lahat yan captured, lahat yan. Buong surroundings ko captured lahat yan. Mamimili ka na lang sa editing kung saan mo itututok yung camera mo. For example, ito, no? Naglalakad ako dito, may dadaan na helicopter dyan. Kaya may parang wavy pattern na ganun. Kasi meron akong lens protector eh. Yun yung nagkukos na Kaya tinatanggal ko na yun pag gagamitin ko yun. Katulad niya, no? Maglalakad ako. Diba? Na-capture ko yung helicopter. Helicopter, katulad na, no? Diba? Pero pagka normal na katulad, kung ang gagamitin ko, maybe yung POV na nasa leeg ko, na camera, pag dumaan yan, by the time na inangat ko yung camera ko na yun, hindi ko na mahuhuli helicopter. Diba? Lalo na kung paranormal investigation pa, sayang yung opportunity. Kaya kahit na medyo malabo yung capture sa low light, pero I do believe nag-improve na siya sa low light eh. Sinubukan ko na eh. May settings na ako. Ngayon, kung hindi pa rin maganda yung dating sa low light nung mas gusto ko ng pagtiyagaan yun para at least captured ko lahat ng nasa paligid. Di ba, men? Now, balik tayo dun sa mag-iisang oras na pala. No, I do agree, pangit sa low light nga. Pero tingnan natin yung susunod na settings. Sabi ni Kuya Eric, sana nakasama. Malapit lang pala si Kuya Eric doon. Kwentong barbero daw si... So, kung tutuusin naman, madali lang naman i-verify kung totoo yung kwento eh. Mag-interview kayo. Mababait yung mga taga doon sa paligid. Mababait sila. Bibilisan ko na lang Sabing gano'n, no? Boss, idol, usapan nyo ba ikaw maglilid dyan? Pansin ko kasi, nakapag-explore po yung iba. Kaya napansin nyo may mga time na nawala sila quiz. Ito rin yung gusto kong i-highlight mamaya. Pansin ko lang, hindi na kasi nakapag-explore yung iba. Ask lang. Diba? Ito yung feeling na ako daw ay parang boss yung dating doon. Pero in reality kasi, may kanya-kanya silang moment doon. Sila Boss Smokey nakapag-solo. Sila Quiz nakapag-solo. Si Sir Shaman Tope, meron din siyang kuha ng sarili niya din. Nagkataon lang na ang pinapanood nyo po sa akin ay yung video ko. Malamang ako yung bida eh. Kasi siguro, nasanay kayo na ang videong napapanood nyo ay yung katulad nila Kuya Red na sabay-sabay sila na kung ano yung mapapanood. Katulad nun pag nag-vlog sila Boss Rino. Kung ano yung mapapanood mo kay Boss Rino, yun din ang mapapanood mo kay Val. Dati ganun ang style nila dati eh. 'Di ba? Kung ano yung video sa video ni Boss Rino, yun din ang video sa video ni Val. Kasi dito kasi nagkaroon ng kaya napapansin mo nung nag-uusap kami, wala si Quiz. Kasi nag-explore si Quiz mag-isa eh. Ganon din si Boss Smokey, wala din si Boss Smokey. Ang talagang matuturing ko na dyan, na siguro pinaglilid ko si Kelly. Kasi siya yung cameraman ko tsaka assistant ko dyan. Pero kila Sir Shaman Topi at sila, may sarili silang kuha ng sa kanila. 'Di ba? Nakita nyo naman eh, yung nag-lead ng prayer si Sir Shaman Tope. May mga moment din naman, nagkataon lang na video ko kasi yung pinapanood nyo. Kaya ako yung bida, malamang ako din yung bida doon, di ba? Kaya katulad yung pagkaapa ko ng fluorescent, dahil 360 nakita nyo.
Sabing gano'n ni JCV, grabe naman yung mga ilaw nyo, halos takot kayo sa dilim, Lods. Dapat kahit isa lang na. Hindi pwedeng isa lang, di kung ito pa, kung iisa lang ang may flashlight niyan, edi lahat kami, iisa lang ang tono ng video namin lahat. Diba? Tsaka delikado kasi doon kung iisa lang ang flashlight. Siyempre, malay mo kung ako may dala ng flashlight doon, kung iisa lang, or let's say si Sir Shaman Tope lang ang may dala ng flashlight doon, siya lang ang susundan namin, yung aapakan namin, hindi na namin wala kasing ilaw doon sa building. Mahirap. Mas maganda na yung overwhelming ang ilaw. At least, masusure namin na makikita namin yung dinadaanan. Sabi gano'n now I know na naniniwala ka sa ghost. Naniniwala naman talaga ako. Ito yung misconception sa akin, Sinasabi nila, hindi daw ako naniniwala. Saan nyo napulot yun? Ang hindi ko pinaniniwalang kadalasan yung video. Video po yung hindi ko pinaniniwalaan madalas. Pero yung multo itself, meron naman. Sabi ganun, peke naman talaga daw ang video ni Aga Siching at Master Gala. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Sabi ganun ni Sir Wilson Dungka, nagpaalam ba ka? Alam ni Konsehal yung pagpasok namin doon. Then, yun na pwede ko ba sabihin? Ayaw magpakilala ko sino na interview eh. Basta, ang bilin lang sa amin, syempre, wag nyo na sabihin kung anong ospital yan. Dahil hindi rin naman sinabi nila Aga si Ching kung anong ospital yung pinasok nila. Yun na lang. Kung ikaw nagde-debunk hindot, saka ano ba kinlaim nila sa sarili nila? Again, daling mag-claim ganito. But still punto ko, nakisawsaw ka. Nga lang eh. Wala namang masama doon sa pagkisawsaw eh. 'Di ba? Saka anong kinimba sa sarili? Again, daling mag-claim. Hindi, yung claim kasi, delikado kasi yun eh. Cradle, sana maintindihan mo, kaya dinidebunk yung claim kasi delikado yun eh. Katulad nun, mahaba yung interview namin. Mahaba yung interview namin sa mga taga doon. 'Di ba? May mga time kasi doon na yung mga doktor na nagtrabaho doon sa doon sa ospital na yon, pwede sila mapahamak. Na ang sinabi kasi nila Master Gala at sinakyan din ni Aga si Cheng na maraming nagpalaglag daw doon sa ospital na never pwedeng mangyari yon. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga operation sa ospital, documented yun eh. Ultimong mga gagamitin doon, nakadocument lahat yon. Hindi pwedeng pupunta doon at magpapalaglag doon. Bawal na bawal yung crime, yung abortion. Sa tingin mo ba, itataya nung ospital yung credibility nila dahil doon? Well, pwede mangyari ang abortion na yan. Siguro sa private clinic na lang nung mag-a-abort. 'Di ba? Or doon sa residential house. May nangyayari naman talagang ganun. Pero never na mangyayari sa ospital yon. Yun dapat na maintindihan nyo. Kung hahayaan natin yung claim na yan ay maraming pinalaglag dyan, at nalaman namin kung anong ospital yan, kahit hindi nila sinasabi kung anong ospital yan eh. 'Di ba? Paano pag may nakaalam doon na, teka, si doktor diyan nagtrabaho, naglalaglag pa sila doon? O kita mo na? 'Di ba? Alam mo yung pakikisawsaw sa social media na binibintang mo sa akin, sa totoo lang, normal na yan eh. Kahit ikaw din naman. Nakisawsaw ka rin naman sa channel ko eh. Normal na yan. At kaya nga tinanong kita, may bawal ba doon? Hindi naman bawal eh. Hindi naman bawal. Ito, may sagot ka, sinagot mo yan, di ba? Ang nangyari, minura-mura mo na ako, di ba? Sabi ko, pakisabing bawal at pakisabi mo yung basis mo na bawal, buburahin ko video na una. O sabi mo, wala akong sinasabing bawal. O hindi naman pala bawal eh. Ito yung gusto ko ipaintindi. Huwag niyo ako sisitahin sa mga bagay na hindi bawal.
Di ba pwede nyo ipahayag na naiinis kayo dahil ginawa ko yon, pero yung sisitahin mo ko dahil sa ginawa kong bagay na hindi naman bawal, di ba? Kahit pasabihin mong ginatasan ko yan eh. Kung wala ka namang maisasabing batas sa akin na na nilabag ko, wala kang karapatan sa akin doon. Now, ako naman ang tatanungin mo, bakit may batas bang nilabag? Sila Agassi Ching at sila Master Gal. Meron, Article 318, ano ba? 'Di ba? Yung papaniwalain mo ang mga tao sa bagay na hindi totoo. At pagka napatunayan pa na hindi totoo yung pwedeng kasuhan sila ng paninira doon eh. 'Di ba? Pag nagpakalat sila ng bagay na hindi totoo, yung misinformation, katulad nung sinasabi ginawang laglagan yung ospital. Ngayon, ang tanong ay bakit hindi mo i-demanda kung bawal? Wala naman sa akin ang legal standing niyan eh. 'Di ba? At hindi porket na hindi ka dinimanda hindi nakasalanan yung ginawa mo. May tinatawag tayong labag sa batas. 'Di ba? Ang pagpatay ay labag sa batas. Pero kung wala nagreklamo sa iyo na nakapatay ka at nakalusot ka, it doesn't mean na hindi ka na lumabag sa batas. 'Di ba? Nagiging objective lang tayo dito, men. Di ba? Ngayon kung i-akusa mo sa akin, nakisausaw ako, wala ka namang ma-identify na pinagbabawal ang makisausaw, anong sense ng pagsita mo sa akin? Wala. Di ba? Chicken ko nga to. 2103, may mabilis na shadow daw sa pinto. Tingnan ko nga. Tingnan natin to. Medyo tatagal yung video natin dahil gusto ko kasing masagot yung mga dapat sagutin. May something ako nakapansin dito. Tingnan natin tutok yung EMF. Feeling ko reflection lang yun. Feeling ko lang. No? Pero sige, aanhin ko yan i-analyze ko, nabigay mo naman yung timestamp eh. At meron pa nagbigay sa akin ng timestamp eh. Pero focus tayo ngayon doon sa mga Ito yung galing ito sa matalinong pag-iisip, men eh. 'Di ba? Kung may umiiyak na bata diyan, parang di sa abortion, fetus pa lang yata 'yon. Pwede pa sabihin na baby na namatay. Exactly, 'di ba? Kung may baby na namatay, baby na siya umiiyak, pwede. 'Di ba? Hindi naman bata ang fetus eh. Oo nga naman makes sense, 'di ba? So, meron pa ba ditong Doon tayo sa fake video. Boss, try nyo yung dalawa, yung tungkol sa solo na naman to. Sir, hindi po yan magparamdam kasi ang dami nyo. Bigyan nyo ko ng reference na kailangan may magparamdam. Kailangan konti lang para may magparamdam, 'di ba? Sabi nito, feeling niya magaling daw. No, hindi ako magaling, hindi naman ako expert pagdating sa ganyan eh. Sabi niya, iba daw ang pakiramdam niya tapos nag-open siya ng gadget niya, wala naman tunog. Hahaha, 'di ba katangahan yung niloloko niya sarili niya? May tunog. May tunog. 'Di ba? May tunog. Ikaw lang yata yung hindi nakarinig. Minsan napapansin ko, yung mga ganitong bash
in denial 'Di ba? May tunog. Ma-appreciate ko sana kung sinabi mo, hindi naman yun yung sinasabi ng boses. Yun, pwede pa. Ibig sabihin, dinidebunk mo kung ano yung pagkakarinig namin. Pero yung sasabihin mo na nag-open ako ng gadget, wala naman tunog. Obviously, may tunog. May static sound nga At may boses na pumapasok 'Di ba? Pero hindi ko sinasabing paranormal yon. Kaya nga, inuulit ko, mas ma-appreciate ko sana kung ang sinasabi mo ay hindi naman yun yung sinabing word. Ang sabing word ay ganito. 'Di ba? Iba yung pagkakarinig nyo. Pero wala Parang yung comment mo sa akin doon sa fake video, ang sabi mo sa akin, wala namang nakikita Ang daming tao nakakita doon sa pineke namin. Ikaw lang yung wala nakakita, men. Ano ba? Minsan dine-deny nila sa sarili nila, Tama, tingnan natin yung reaction nyo dito sa sa fake video na ginawa namin. Sana ba yung trailer nun? So, ito yan. Dami ko re-reaction na naipon kasi ito men Yung sa may yung confirmation bias, hindi siya confirm. Finake namin Ang confirmation bias kasi yung nangyari pero kino-connect namin. Pwedeng confirmation bias yung sa spirit box. Pwede. Kinda. Pero precise yung sagot Pero pwedeng confirmation bias yung sa spirit box. Pero dito sa ginawa namin na to, hindi to confirmation bias. Kasi pineke namin yung video Ito, nasagot ko na to. Yung halatang fake CGI daw yung gamit. Ayan sabing gano'n ni Amboy Sniper dito. Wala naman nakita, guni-gunin mo lang yon, 'di ba? Dito dinideny niya na walang nakita. Pero lahat ng tao, parang yung sa spirit box kanina, wala naman daw tunog. Dinideny nito. Pero dito mo nakikita na na in denial yung nambabash. Wala daw nakikita, 'di ba? Wala daw nakikita, guni-guni nyo lang 'yun, 'di ba? Pero nung binuking na namin, dito na tayo do sa mismong video na binuking na namin. Saka siya may masasabi. 'Di ba? Bigla na siyang may nasabi dun sa video. Ibig sabihin nagbabago yung stand ni Kuya. So ito na 'yon yung nangyari. Sir Bungo, nung pandemic nanood na ako sa kanila pero hindi para matakot kundi para matawa. Kasi kay Dongski, real ghost. Yung mga unang multo aswang nakita. Pansin ko iisa tao at yung nakakatawa. Nakalampin. Kaya buti andyan ka kay Dongski naman, bobo talaga. And red real ghost. Hindi, minsan nga nanonood na lang yung tao para mag-spot ng Ito magandang tanong ito Sabi ni Jomerson, boss, question lang po. What if in the future totoo na yan? Tunay na multo na talaga ang na-encounter nyo. Paano nyo po makukonvince yung mga viewers na di na scripted? Kasi naniniwala po ako sa kasabihan, first impressions last. Same thoughts on Dongski way back 2022. Diba? Magandang tanong ito, kaya nga sinabi ko sa inyo dito, ang purpose ng video na ito ay awareness or educational purpose. We are not here to convince anyone na totoo lahat. Lagi naman ang decision ay sa tao. Sinet ko lang ng mataas yung standard ng manonood. If may makapture man ako sa future na totoo, sasabihin ko, totoo. Now, if hindi na maniniwala, open naman ako para i-debunk nyo. Sarili ko nga dinidebunk ko, di ba? Yung sa Clark. Di ba?
Kasi ito naman, actually yun nga ang gusto ko eh, yung hindi kayo basta maniwala. Kasi alam nyo, pag nakaka-capture ako ng totoong multo siguro paninindigan ko yun. Magiging bias ako doon. 'Di ba? Kasi kinapture ko yun eh. Ngayon, it's your job na ipawalang bisa yung ipipresenta ko sa inyo. Katulad nga nung napanood nyo yung bagong video ni Anywhere TV, yung may nakita siya doon sa bintana. Hindi niya naman kinlaim na totoo yun eh. Iniwan niya pa rin sa audience kung ano yung masasabi. 'Di ba? Ngayon, kung hindi kayo maniwala at nakapag-explain kayo na ay hindi yan multo bungo, yan ay anino lang ng poste yan, or yan ay feeling ko finake mo yan, mas gusto ko na yun. 'Di ba? Dahil at the end of the day, alam nyo naman sa sarili nyo yun kung yung komento nyo na yun ay in denial nyo lang or talagang gusto nyong sabihin kung ano talaga yung nakita doon sa video. Mas gusto ko na yun. Kesa yung auto-paniwala na tao. Anyway, yun naman talagang pinopromote ko eh. 'Di ba? Yung hindi agad-agad maniwala. May mga time kasi na na darating din yung oras kung kaya lang ganito ang gusto kong mangyari. If hindi kayo naniwala doon sa susunod na capture ko, explain me. Ano sa tingin mo kung ano yun? Hindi pwede yung fake. Yung tapos na agad, fake yan. Dapat ilatag mo sa akin yung reason bakit siya fake. Bakit mo nasabing fake ang na-capture ko? Para lahat tayo gumagana. Katamaran kasi yun eh, pag sinabi mong fake agad-agad. Yung wala ka na may isip na rason kung bakit mo nasabing fake. 'Di ba? Pero mas gusto ko na yun. To be fair naman, mas gusto ko na yung hindi ka naniniwala. Nagtataka nga ako eh. Ito ha, nagtataka nga ako, bakit kayo mawawala ng tiwala sa akin kung nameki ako? Inamin ko naman. Kung ano yung purpose, nasabi ko naman sa video, the moment na ginagawa namin kung ano yung purpose nun, bakit mawawala ang tiwala nyo sa akin? Nagtataka naman ako doon sa mga ibang fans ng Ghost Hunting, katulad mga fans si Donsky, na nabooking na at lahat, still naniniwala pa rin. Parang may mali yata doon. Yun, hindi pa nila inaamin yun, men, ha? Di ba? Mahiwaga talaga yung eh. Sabi ni Bubbles, wala ka nang ginawang maganda, puro kalokohan lang ang alam mo, sir. Pati yung ibang kasama mo dyan, dinamay mo pa sa katarantaduhan mo. Hindi katarantaduhan yun. 'Di ba? Gumagawa kami ng ng experiment doon eh. Batang isip, may paganyan-ganyan ka pang nalalaman. Kahit viewer mo, pwede gawin yan. Anong tingin mo sa aming mga viewers? May hinang nila lang. Kaya nga sinabi ko nga sa'yo, ikaw nga, natanga nga ni Dax dun sa dun sa, naalala nyo yon yung hinihilang bote, na debunk ni Boss Smokey yun eh. Yung hinihilang bote. Tsaka maraming naniwala, men. Di ba? Ikaw nga di ba, dinebunk na kita. Kailan yun na na-debunk mo ko? Nakita, kahina-hinala ka mag-debunk sa mga kaibigan mong Ghost Hunter. 'Di ba? Hinihintay ko nga yung debunk mo sa kanila eh. Yung mga pabor sa akin, ini-skip ko na para mabilis tayo, no? Si Master Gala kasi masyadong OA, may humuni lang na pusa, sasabihin iyak na bata. Masyadong aning na. Hilig pa mag-imbento ng kwento. Malapit na rin yan sa mga Ghost Hunter ng Mindanao eh. Pag nag-vlog sila, hindi pwede sa kanila na walang makikita o magpaparamdam. Dapat laging meron, ganyan sila. Kaya umay na manood sa mga yan. Yung isa si overacting, yung isa si overprops.
Sama ko na si Overg. Kaya salute ako sa'yo kasi isa ka sa tumayo bilang, hindi naman, di ba? May katapat na si Donsky at Redwin Lab ngayon. Ang galing mo talaga. Hindi. Gusto ko itaas sila standard para pag nalaman yung kaya palang pekein yung shadow na ganon. Diba? Malamang yung mga obvious na kumot na white lady, hindi nyo na paniwalaan yun. Kaya di mo din masisisi yung mga naniwala dahil sa credibility. Ito yung gusto ko ipaunawa sa inyo. Siyempre, kilala nyo akong debunker at hindi nyo ko iisipin na mameke. 'Di ba? Yan din ang nararamdaman ng mga supporters nila Donsky at Kuya Red nung una. 'Di ba? At kaya nga inuulit ko, humihingi ako ng tawad sa inyo kung na-feel nyo na naloko ko kayo eh. Pero need natin mapagdaanan ito lahat. Need natin ito mapagdaanan dahil sa ayaw at sa gusto nyo, mas marami pang malulupit na manloloko ang may encounter nyo sa buong buhay nyo. 'Di ba? Yung mga taong pinagkatiwalaan nyo, ako, sinugal ko yung tiwala nyo sa akin. Nasa sa inyo na lang yun kung magpapatuloy pa rin kayo sa akin. 'Di ba? Sinacrifice ko yung credibility ko para sa inyo. Para mag-ingat kayo. Unang-una, nagagawa mo mag-debunk sa mga video na pinatunayan mo na hindi totoo. Kaya assume, pinuntahan mo ang isang lugar to prove na hindi totoo or totoo yung experience. Kaya nga sinegregate ko, hiniwalay ko yung ano eh. Tapos sabi ni Chris, yan lang kaya talaga ang purpose niyan o may iba pa? Sinabi ko naman yung purpose or ano pa ba yung ibang purpose na niyan? Hindi, bigyan nyo ako ng ibang purpose. Hindi naman ako ma-offend. Sabihin nyo sa akin, ano pa ba yung ibang purpose? Yung credibility mo kasi bro, yung nakataya doon sa ginawa mo. Yung una talaga duda ako, sa salita pa lang na experiment at doon sa tindig ng mga kasamahan mo. Parang may kakaiba. And doon na bilang ng kasamahan mo, 7 kayo tapos kulang ng isa. Hindi siya kulang. Kumpleto siya. Ulitin mo uli. Kumpleto siya na na 7. Kaya dun pa lang, kasi nandun din si Kelly, nandun din sa video nung binilang ko. Si Kelly kasi yung gumanap na doon. Gusto sana yung sabihin, pero sa credibility ng isang tao, dun lang kinakapitan. Hindi kami kulang. 7 talaga yon yung nandoon. Binilang ko naman eh. Sabing ganon, inamin mo yan, takot ka lang baka isa sa mga kasamahan mo mag-publish. Hindi, binidyohan ko nga eh. Ano ba? Ako nga yung nag-video eh. At pinag-usapan nga namin na aaminin ng after 1 week eh. Ano ba? Takot ka lang na peke yung videos, kasi nag-debunk ka sa mga ghost hunter, di ba? Kung di ka mag-debunk sa kanila, di mo sasabihin na fake yung videos nyo. Kumita ka na, nakapangloko ka na. Di ba? Alam na mga kasamahan ko, nasa plano yun. Hindi niya pinanood yung video ng buo. Standard down, nang loko ka na, di ba? Maraming naniwala sa videos nyo, ulul. Once na nagawa nyo na yan at gagawin nyo yun para sa viewers nyo, di ba kinain mo lahat yung sinabi mo? Nagmalinis ka pa, amazing. Hindi, ganito ito naman yung sagot ko dito. Once daw na nagawa namin, gagawin at gagawin ko uli. Kung once na nagawa namin, di sana hindi ko na inamin yan kung may plano akong gagawin pa uli yan. Di ba? Pero, at sa kabilang banda, mas gusto ko yan. Yung ganyan mentality. Mas gusto ko to. Yung may pagdududa ka na. Di ba? Sa akin mo natutunan yan. So, I'm hoping i-apply mo rin yan sa ibang ghost hunter. Di ba? Sa kabilang banda, maganda rin naman ito. Once na nagawa nyo na yan, gagawin nyo na yan para sa viewers nyo. Okay na. Kahit na isama mo ako dyan, okay na sa akin ito. At least nang galing na sa sarili mo yan, men eh. Kaya I'm hoping, hindi lang sa akin mag-a-apply yan.
pati sa mga ibang ghost hunter. Ito, may issue dito sa bossing na bossing si Boss Bungo eh. 'Di ba? Yang kasing part na yan ay ano ko to. Ako yung nakaisip niyan. 'Di ba? Kaya ako yung nag-direct. Kailangan kasi may mag-direct eh. Hindi pwede kasing lahat kami nagsasalita. 'Di ba? Pero may babasahin ako dito mamaya. Ako din naman, akala ko hindi sila gumagano peke. Pinaliwanag naman, kaso matagal lang. Hindi tama talaga matagal. Kasi gusto kong ma-feel nyo na naniwala kayo eh. Tapos biglang binali ko yung tiwala nyo. 'Di ba? Maaring pangit nga naman yun, at sinacrifice ko yung credibility ko. Pero gusto ko ganyan na kayo mag-isip sa susunod. Hindi na offensive sa akin yun. Na ganyan kayo mag-isip. Okay lang yan. Para sa susunod, dalhin nyo na yan. Kasi kung titingnan nyo, hindi naman sa pagmamalaki, yung ginawa namin talaga convincing eh. Ultimo si Sir Reeve. Naniwala si Sir Reeve. Lahat ng mga taga-souls naniwala na totoo. 'Di ba? Pero need kong gawin ito eh. Para tumaas ang standard nyo. Yan ang gusto ko salamat na. Ito, may positive feedback naman. Salamat po. Naka-fix lang po kasi ang camera sa labas. Kaya madaling dayain. Pero kung yan ay hawak o gumagalaw. Nice observation, Di ba? Dito lumalabas yung pagkamatalino ng mga nanonood eh. Kasi di ba, lagi kong sinasabi yung magician na attitude, yung sasabihin, oy, walang tao. Ganon din ang ginawa ko eh. Gusto ko ipaunawa sa inyo yun eh. Pag ako ay naging defensive, katulad, di ba, naging defensive sabi ko, oy, nandito kami lahat sa loob walang tao sa labas Pag gumaganon-ganon na, mataas ang probability kasi na na yun, na medyo bogus. Hindi ko naman sinasabing totally bogus na, pero maging alerto na kayo doon. Pagka gano'n na yung attitude nung ghost hunter, yung defensive na agad na, kita nyo, walang tao ganyan na. Ganun kasi yung ginawa ko. 'Di ba? Mahirap dahil 3-shot ang ginawa sa cam sa labas. First frame, walang shadow. Second frame, may shadow. Third frame, ito na yung kunyari, pinakita na walang shadow. Panlilin lang yung sa cam nila na kunyari. 'Di ba? Naiisip nyo na kung paano ginawa. Di ba? Akala ko totoo na, hindi pala credibility kasi ako nakafocus. Well, nangyayari yan eh. Kahit nga mataas ang credibility ng tao. Sabing ganon, sensya na boss, nagiging feeling bossing ka na yata. Ito, gusto ko i-address din to Sensya na boss, nagiging feeling bossing ka na yata. Ikaw na nagtitimon sa kanila. Yung video mo, sabi mo kay Shaman Tope, mauna siya. Para pag sinakmal nood ko mag-vlog mo. Pero respect naman sana sa nauna. Hindi, yung sinabi ko, hindi, I do appreciate naman sinabi ko naman dito na-appreciate ko naman yung criticism. Yung time kasi na umaakyat, di ba? Sabi ko gano'n, Sir Shaman, ikaw nga mauna para pag may sinakmal, ikaw yung... Sa akin, nagbibiro lang ako doon. Pero kung naka-offend man ako sa mga, lalo na kay Sir Shaman, nag-sorry naman, nag-PM naman ako kay Sir Shaman kung may offensive ako nagawa sa kanya. 'Di ba? Sabi niya gano'n, sensya na sir, be humble lang po. Laki ng pinagbago mo since nung una kita napanood nun, mag-reaction video mo kila Donsky at Kuya Red. Na-appreciate ko naman ito. Pero, i-explain ko lang katulad nung sinabi ko kanina, ito kasi ay video ko itong mga to eh. Kaya automatic, ang magiging bida talaga sa video na yan ay akin. Ako. Ako talaga magiging bida dyan sa video na yan. Pero kung medyo uncomfortable kayo na feeling nyo ay
sige, iti-take note ko yan. Next time, babaguhin ko yung diskarte ko. 'Di ba? Para hindi naman kayo makaramdam ng ganyan sa susunod. Pero salamat sa feedback na to, kung ito yung naramdaman nyo. Yun nga rin nasa isip ko, paano kung may nakita na silang totoo na kung mahirap na? Exactly, ito yung gusto ko mangyari. Ito yung gusto ko mangyari. Mas maganda na yan. 'Di ba? Mas maganda na yan na dito na yung tutubo yung yung pagiging critical thinker nyo. Wait. Nameki na ito sila bungo eh. 'Di ba dati? Hindi kaya ito fake na rin ito? Mas gusto ko yun, yung ganong mentality. May apply nyo rin yan sa iba. 'Di ba? Kung talagang kaduda-duda yung yung video, na si Bungo nga nakagawa ng ganyang shadow people eh. Paano pa kaya itong mga ito? Tandaan nyo, itong ginawa ko sa inyo, ililigtas kayo niyan balang araw. Hindi lang sa larangan ng ghost hunting 'Di ba? Hindi lang sa larangan ng ghost hunting. Sa iba pang decision making nyo sa buhay, maniwala kayo sa akin, magagamit nyo din yan. Sabi ganun, scam, hindi naman legit to, promise, makagawa ng video. Dumaldal agad eh. Hindi pa ito nagpi-premiere, ito si Twisted Fate. Ito si Twisted Fate, siya yung nagsabi na hindi naman ito, papakita ko sa inyo yung video. Papakita ko sa inyo yung video nito yung kinumentan sa akin ni Twisted Faith. At gusto ko kayo yung magsabi. 'Di ba merong may time dito na mag-isa lang daw si Donsky sa hotel. 'Di ba? Pakinggan nga natin yung Itong video na to. 1.5 hours din ang tinagal natin, Ito yung video, Panoorin natin, Sa timestamp na 43:50, maririnig na tinatawag siya ni Boy Balod na pre. Meaning, hindi siya mag-isa. Katulad nung claim niya, So, play natin yung video. Narinig niya, pre. Uulitin pa uli yan. May nagsabing pre. Ito kaya ng argument ni Twisted Mind. Sabi ni Twisted Mind, sabi niya ganon. Ito yung una sabi niya sa akin, ginago tayo, feeling mo lang, yan, o baka ikaw lang ang ginago niya, di kami, hindi kami, ang dami nagsasabi dito sa babao. 'Di ba? Ikaw lang yung feeling mong hindi ka ginago dahil nagpagago ka ng kusa. Sabi ni Twisted Mind, night ang sabi niya. Para sa mga manonood yun, tanga ka. Tanga ka talaga, Bungo. Sabi niya. Night daw, si Donsky daw ang sinabi. Sabi, night, yun daw sinabi, hindi daw pre. Ang layo naman ng night sa pre. So sabi ganun niya, night daw yon kasi nga matutulog na siya, night. Parang gano'n. Pero ang layo nun eh. Night ba ang sabi? Night ba yon? Tsaka kung sinabi ni Donsky yun, tingnan mo yung bibig ni Donsky.
nakabukas yung bibig ni Donsky nung sinabi yung pre. Ano ba? In-address ko lang yun, pero mga kababayan ko, yun lang po muna mapapag-usapan natin ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.